kapag binili mo ang land use rights ng school, babagsak ang self-rescue plan ng San Liang at matutulungan mo rin ako maligtas ng school. Isang bata, 2 ibon yan. Wala ka ng dahilan para tumanggi. Hindi ako papayag. Kung tutuusin, kailangan ko makuha ang kontratang to. Wala nang hiyaan yun. Ginagawa mo. Tama na! Sige, pumapayag na ako. Sabihin mo na lang kasi kung ano-ano pag ginagawa mo dyan eh. Basta makipag-cooperate ka sa akin. Pag expired ng kontrata, ibabalik ko sa iyo ang pagtakbo ng school. May in-adjust lang ako ng konti sa kontrata. Pakibasa na lang. Kung okay sa'yo, pirma mo na. Base daw sa seldo ng PR intern ng kumpanya nyo. Di ba sabi ko kahapon, PR specialist dapat ako? Mali pa ang oras. Paano naging 6-day work week? Pati rest day, palipat-lipat, 24/7 on call pa. Ayaw mo? Okay lang. E di AI face swap na lang ako. Ika-clarify ko na lang. Andito naman ang original. Bakit palalayo kung may sigurado na rito? High imitation version. Hindi ako mahilig magpilit. Ayoko pahirapan ng sarili ko. Sige, simula ngayon. Fiancé na kita. Sana sagot ang trabaho natin. Pero kung may ilang rules na kailangan mong malaman agad. Una, ayoko na masyadong malapit sa akin. Pero dahil special ang sitwasyon, kapag may ibang tao, kunwari close tayo. Dapat nasa loob ka ng 20 cm radius ko. Eh kung walang ibang tao, pwede ba akong off-duty? Kapag wala namang tao, mas lalayo ka, mas mabuti. Pangalawa, ayoko ng bigla ang kilos, maugaling hindi ko maintindihan. Katulad na lang siguro ng mga tunog na hindi ko gets. Mga galaw na hindi ko rin gets. Mga expression na hindi ko maintindihan. May standard ba dyan? Ako ang standard. Pag di ko naintindihan, labas ka na sa rules. May something ba tong taong to? Para maiwasan na ang mga ganyang bagay. Bago ka gumawa ng kahit ano, pagpaalam ka muna sa akin. May point system tayo. Tama ang gawa, plus points. Pag sumablay, minus points. Kapag naka 100 ka, ibabalik ko sa iyo ang operations ng school. By the way, nasa kontrata pala. Bilang fiancé, dito ka rin titira sa akin. Kaya habang effective pa ang kontrata, dito ko lang pwedeng tumira. Gabi-gabi, 8 p.m. Isasend ko yung schedule mo para bukas. Mag-set ka ng goals at key results. At huwag mo rin pasukin ang kwarto ko. Lalo. Ginagawa mo. Sabi ko pasukin ang kwarto ko eh. Kukunin ko yung luggage ko sa school. Hindi pwede. Bakit? Wala lang.
Paano ako magbibihis kung wala naman akong damit? Pinanda ko na kinayiting yung mga damit mo. Principal, naayos ko ng usapin sa school. Sa schedule bukas, samahan mo ako sa lumang bahay. Bibisitahin natin si Lolo. Isasend ni Yiting ang briefing at pagpapaalala. Matagal na po naghihintay si Chairman sa loob. Pasok po kayo. Upo ka. Lolo. Siya ang fiancé ko, si Sun Yan. Minyan, labas ka muna. Lalabas muna ako ha. Dito ko muna. Babalik din agad ako. Mga kamag-anak ko to. Bahala ka muna rito ha. Kapag maganda ang performance mo, may extra points ka. Kapag umatras ka, ibebenta ko bukas sa school sa iba. Gusto mo ba yun? Alam niyo naman kaninong anak si Sun Yan, hindi ba? Humanap ka na lang ng pangsalo. Siya pa talaga ang pinili mo! Sobrang klaro naman ng kuha ng Miji. Tsaka, critical period ngayon ang acquisition ng Siliang. Ayoko sa ganitong oras. Gusto mo balay pa? Mukhang hindi na sayang ang training ko sa'yo. Alam mo na yung kita ang prioridad. Wala nang emosyon-emosyon. Mayos! Pero pag humupa na tong gulo na ito, alisin natin ang babae niya sa Gu family. Relax lang po. Pag wala na siyang silbi, hindi ko na inilalapit sa akin. Pangako po yan sa inyo. Sige. Pabalik na rin ng China si Gen Z. Kakausapin ko si Mr. Shen. Pagkalma ng lahat, pag-uusapan natin ang kasal ng dalawang pamilya. Hindi rin siya ganun kagandahan, diba? Ano bang meron sa babae niya mula sa pamilya Suha? Noon pa, si Song Yuzi, kinahumalingan ka. Ngayon, yung anak niya, ikaw naman ang naaakit. Oo. Teka, nakapagrelasyon ka sa anak ng kapit ng tatay mo? Hindi ba parang incest na yan? Ibang tatay ko. Iba ako. Tama rin naman. Basta't anak ka lang sa labas. Hindi mo ka ng tatay mo, hindi mo man lang nakita eh. Kaya syempre, walang father son na damdamin. Tama. Pero yun, itong anak sa labas na to, ang naging presidente ng grupo.